Pag binenta niyo yung telepono ninyo, saan pa kayo tatawagan? O di ba mga tanga? Di ba? Mario Joseph, nakita niyo ho, ganun ka-ignorante yung mga bugok na yan. Sa bibig nila mismo nang gagaling yung ipapahamak nila. May nagtanong sa akin, oo nga, 3,500. Ipapadala, 2,100. Tapos 1 week nang hindi ako nakabayad, hiningan ako 1,400 extend for 1 week ulit. Ngayon, di ko nabayadan. Kaya hinaras na ako. Nanakot na ipopost daw ako. Wala pa namang 1 linggo ko na due. Sabi pa nga, ibenta ko daw kung ano maibebenta o sanla ko sa bahay. Sabi pa, ibenta ko daw cellphone ko. Sabi ko, di keypad lang gamit ko ngayon eh. Sabi, ibenta ko daw. Kaya sagot ko, di ko na ibebenta. Ibibigay ko na lang sa kanya. Galit. Napikon nyo. Alright. Maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. No? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin, no? Well, wala na hong iba o wala nang bago ho dito, no? Na-approve sa inyo, 3,500 pinadala, 2,100, no? In 1 week, kailangan yung bayaran. Tapos, pagka hindi kayo nakabayad, hihingan kayo ng extension daw nila, extension, okay? Actually, para sa akin, wala naman ng problema yung extension eh, no? Kaya lang, dapat, bago pa lang naganap yung hiraman ng pera, na-explain na sa inyo na may mga ganun silang klase ng payment option, no? Or pamamaraan ng pagbabayad sa kanila. Kasi, para lang din naman ho sa sanlaan yan eh. Wari, hindi nyo kayang tubusin, o di bayaran nyo lang yung tubo, so may extend na naman siya. Ganun lang din naman ho siya. No? Wala naman hong bawal dun eh. Ang problema lang ho, dapat gusto sa kagustuhan ho ng kliyente. Pero kung pipilit ho nila, well, I don't think ho na tama yun. Okay? Lilinawin ko po wala hong problema na magkaroon ng extension o yung sinasabi nilang prolongation. Okay? Kaya lang ho, dapat yan, alam ninyo at kayo ho ang mag-i-initiate. Hindi ho yung ipipilit nila. Ano po? Kasi dapat alam nyo yun eh. Sa simula pa lang ho ng utangan o ng pagpapautang, alam nyo dapat. Kaya nga ho importante yung the Truth in Lending Act eh. No? Importante yun kasi dapat maintindihan at malaman po ninyo yung pinapasok nyo pong obligasyon. No? Kasi ganito ho ang proseso niyan eh. One sample na lang ho sa bangko. Okay? Pagka ho nag-apply kayo sa bangko, no? So let's say may application na kayo, na-approve kayo. Sasabihin po sa inyo, tatanungin kayo kung tatanggapin nyo kung yung na-approve na amount. For example, ang na-approve po sa inyo is, let's say 50,000. Sa bangko ho ito tatanungin ho kayo kung uubra na sa inyo yung na-approve na 50,000. Bakit po nila tinatanong? Kasi minsan nag-a-apply ho kayo 100,000. Pero ang na-approve lang po is 50,000. No? Kasi base ho sa evaluation po nila, no, yun pa lang po ang kaya nyong hiramin. No? Kaya yan, i-explain nila. No? I-explain nila sa inyo yun. Na ito po ang na-approve lang sa inyo, tatanggapin nyo po ba? Pagka sinabi nyong yes, yan, i-explain po nila ngayon. Sabi, sige po, explain po natin kung magkano po ang magiging amortization, interest, ganito, ganyan. Lahat po yung i-disclose. No, bukod ho sa verbal, papakita pa ho sa inyo yan. No? Kasi yun na nakasaad sa The Truth in Lending Act. Batas po yun. No, hindi ho basta-basta yun. Paulit-ulit kong sasabihin. Pag pumasok ho kayo ng bangko, makikita nyo pa ho, nakakwadro pa yun. Yung The Truth in Lending Act. Ganun ho ka-importante yun. Yung batas na yun. Tapos itong mga bugok na online lending apps na to, ninineglect yun. No? Kaya ho ako, natatawa ako dun sa ibang mga comment na na nangutang, ba't hindi kayang bayaran, no? Kasi hindi ho nila naiintindihan na itong mga online lending apps na abusado, hindi ho ini-explain muna yung obligasyon ng kliyente. Ano po, yun ho nakakasira dun sa kanilang
pagbabayad kasi hindi ho nila alam yung kanilang obligasyon. No? Mantakin niyo ho, nakakapangutang. Kagaya na sinabi ko nung nakaraan ho, di ba? Nakakapangutang, wala akong trabaho. Oh, totoo po yan. Basta dinownload nyo po yung apps nila at pinayagan nyo, binigyan nyo ng permission, nakapagpasa kayo ng ID at kung yung cellphone number po ninyo is connected sa e-wallet, bibigyan na kayo ng pera niyan. Padadalan kayo ng pera. Ganun po sila kadali. Talagang in few minutes, bibigyan kayo ng pera. Ganun ho kadali manghiram talaga sa kanila. Pero ganun din kadali sumakit ang ulo ninyo. Di ba? Kaya ko ho ina-emphasize yun, no? Kasi gusto ko maintindihan po ng ibang mga nanonood po, no, na huwag niyo hong baragin o kung mag-comment nang hindi ho maayos na alam pala mangungutang bakit hindi kayang bayaran. Bakit mangungutang hindi pala kaya? Hindi ho ganun eh. No, hindi ho kasi nila alam, no, yung kanilang magiging obligasyon kasi iba ho itong mga online lending apps na to. Hindi ho ito yung mga pangkaraniwan na mga lending financing at bangko. No, na sinusunod po yung The Truth in Lending Act. No? Ito pong mga to, pag nag-apply nga kayo, patadala na kayo ng pera. Wala kayong kaalam-alam. Di ho ba? Sana ho maintindihan ng ibang mga nanonood po, lalo po kung hindi pa ko kayo pamilyar sa mga OLA. Ang OLA po, online lending apps. No? Ito pong online lending apps is parte po ito ng mga registered online lending platform. Okay? Ang mga registered online lending platform po, dalawang klase po yan. Yung OLA nga po, yung online lending apps, tsaka yung web-based. No? Ito po yung mga traditional lending financing, no, na meron pong kakayanan na magpautang o mag-advertise using the web. Okay? Yung kanilang application po nasa web. No? Application form po, hindi application na apps, ha? Magkaiba po yun. Okay? Yun po ang pinagkaiba nung dalawa. Pero sila po is registered online lending platform din. Ano po? Kaya ko ini-emphasize yun kasi ang kumbaga ang kasi nung iba, pag napanood po yung video natin, no? Ang sinasabi ko do parang tinuturuan ko pa na na hindi ho, wala ho kayo maririnig sa bibig ko na huwag magbayad. Maniningil ho ako. It's unethical on my part po na sabihin na huwag kayong magbayad, no? Actually, favor pa nga sa mga online lending apps yung sinasabi ko kasi kumbaga pinagbabayad ko pa yung mga kliyente nila kahit inaabuso nyo na. Mga bugo kayo mga online lending apps. 'Di ba? Tinutulungan ko pa nga kayong maningil eh. Oh, kasi yun yung tamang gawin. Pag nakahiram, babayaran. Kaya kayong mga online lending apps, sundin nyo kung ano yung inuutos ng ng batas. Di ba? May mga memorandums na meron ng mga batas, ayaw nyo pang ng kamote kayo. O, di ba? Mapunta ho tayo dito sa Okay. Pinipilit ho kayo magbayad o hinaharas kayo. Okay. Sabi ho dito, ipopost na kayo sa social media. Wala na ho tayong magagawa ron. Ganyang kaburaot yung mga yan. Ganyang kabugok yung mga yan. No, lahat ho ng panghaharas, no? Nakalista na nga ho sa prohibition on unfair debt collection practices. Kung ano yung nakalista, yun pa yung ginagawa. Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa. So wala ho tayong magagawa doon. Kaya pinakamainam po, lagi ko sinasabi, i-secure nyo po yung inyong social media account. Kung hindi naman ho kayo ganun ka-active sa social media, kung hindi nyo ho i-log out, no? Tawag dito, burahin nyo na lang po yung account ninyo. Para hindi na ho nila kayo mabuliglig. No, tsaka pinaka-importante po, sabihan nyo po yung mga nanakaw nila dun sa inyong contact details, no, maghingi na kayo ng paumanhin. No, para ho, kasi talagang bubuligligin nila eh. Wala ho tayong magagawa dun. Ganyan ho sila magtrabaho, salbahe. Babalik ho tayo rito. Okay. Bukod ho sa ipopost, no, sinabihan pa kayo na ibenta o isanlaan nyo yung bahay nyo. O di ba si Raulo? No? Ako ho, tagal ko naging kolektor, hindi ko sinabi sa kliyente ko yan. No? Na ibenta yung mga gamit o isanla yung bahay. Sa halaga hong 3,500, ipasasanla yung bahay nyo. Bugok talaga yan. Si Raulo yung ola nyo.
Sa halagang 3,500 na pasasanla bahay nyo? O di ba naman sira ulo? Di ba? Wala talagang alam. O kung yan may alam sa paniningil niya, sasabihin niya ho ba yung ganyan? Mariusip, ang dapat yung ginagawa, gumawa kayo ng ng payment plan or payment option para makabayad yung kliyente nyo. Hindi yung pipilitin nyo mag-extend, sasabihin nyo ibenta yung bahay o isanlay bahay, sira ulo kayo. Oh. Pero dito ako natatawa. Oh. Pinabebenta ho yung telepono nyo. Di ba? Pag binenta yung telepono ninyo, saan pa kayo tatawagan? O di ba mga tanga? Di ba? Mariusip, nakita niyo ho, ganun ka-ignorante yung mga bugok na yan. Sa bibig nila mismo nang gagaling, yung ipapahamak nila. O, kayo na ho kasi nagsabi, dikipad. O, sa tingin niyo po, magkano maibebenta o may sasanla yung dikipad? Diba? Hindi ko sa hinahamak yung telepono ninyo, ha? Nagbibigay lang ho ako ng example. Sa tingin niyo, magkano maibebenta yun? O, sabihin na natin 1,000 pesos. Sapat po ba yung 1,000 pesos para mabayaran niyo yung yung nahiram niyo? Hindi po, di ba? So, tatawag na naman sila. Paano kayo matatawagan kung naibenta niyo yung telepono niyo? Di ba? O, tsaka hindi lang ho yun. O, nung sinabi niyo na ibibigay niyo na lang yung telepono, baski siya nagalit, di ba? O, so, ibig sabihin, alam niya yung halaga ng telepono ninyo. O, di ba? Ganun kabobo talaga ang mga bugok na to. Oh, nakita nyo na ho? Ganyan sila katanga. Sorry ho pero ganun ho talaga sila katanga. Oh. Ibang klase. Yun lang yung means para makausap kayo. Pinabebenta pa. Oh. Okay sana kung masusuffice nung pinabebenta niya or pinasasanla niya na cellphone. Let's say touchscreen. O let's say may bebenta 5,000. Kung masusuffice yung amortization, okay lang sana eh. Pero question mark pa rin eh. Diba? Kasi wala siyang pakialam sa inyo. No? Kung paano nyo mababayaran. Wala siyang wala siyang karapatan na sabihan kayo magbenta kayo ng gamit. Gamit nyo yun eh. Diba? Bakit kailangan niya sabihan kayo ng ganun? Diba? Ang dapat nilang gawin, sila ang gumawa ng payment plan or payment options. Diba? Hindi yung mamimilit sila na mag-extend ka. Benta mo yung ganito, benta mo yung ganyan, sanla mo yung ganito, sanla mo yung ganyan. Hindi yung ganyan ang paniningil. Nang kamote kayong mga abusadong online lending apps. Kaya hindi kayo hindi kayo makapaningil ng maayos eh. Diba? Puro kagaguhan yung alam nyo eh. Mariusip, bahay pa bebentang pasasal sa halagang 3,500, sira talaga tuktok mo. Saan mo patitiran yung kliyente? Pag pinasanla mo, pinenta mo yun. Bobo talaga, parang ganun kalaki yung hinutang sa inyo no? Grabe kayo. Oh. Dun sa sa nagpadala ho ng katanungan, pag-ipunan nyo po at bayaran. Okay? Wag ho kayo magpapartial o wag ho kayo mag-i-extend. Kung total sabi nyo 1 week lang naman yan eh. So, naka-pass due na kayo ng 1 week. Ano ba naman, magantay sila siguro ng let's say 1 week o 2 weeks pa, tas bayaran nyo po. Ngayon, pagka nakabayad na ho kayo dyan sa mga abusadong yan, total, inabuso na kayo, bayaran nyo na lang ho yung amount due. Pag sinabi ko yung amount due, ito po yung principal plus yung interest. Yun na lang ang bayaran po ninyo. Or kung gusto nyo, sundin nyo kung ano yung nakasaad dun sa ceiling on interest rate. Nasa sa inyo po yun. Tapos, magpalit na kayo ng SIM card. Pero bago nyo palitan yung SIM card po ninyo or isaksak dun sa telepono po ninyo, make sure po yung telepono nyo po is malinis. No, pinakamaganda raw ho is i-reformat po ninyo yung yung inyong telepono. Pero sabi nyo nga ho, dikipad yung telepono nyo, hindi nyo na kailangan linisin. Dikipad pala eh. Pero nakakapagtaka ko paano kayo nakapangiram sa Ola kung dikipad. Most probably ho, baka naibenta nyo na o nanghiram kayo ng Hindi ko na ho problema yon, no? Basta ho, nakahiram kayo sa kanila. Okay, ngayon, ang ko lang, ang ko na lang dito is magbigay sa inyo ng opinion ko, no? So, yun ang ko, bayaran nyo siya, tapos make sure ho, yung nyo,
Pag nagpalit kayo ng SIM card, malinis yung telepono ninyo. Tapos, huwag nyo na ho i-consider ulit na manghiram dito sa mga buwang. Kasi talaga hong sisirain lang ho nito ang inyong mental health. Torturein ho niyang mga yan. Ganyan ho lang ang gusto niyan. Nakita niyo ho mga kagaguhan yan. O, kung ano-ano pinagsasabi sa inyo, di ba? So, pinipilit lang ho talaga. Hindi ko kasi ganyan ang paniningil. No? Wala naman ng problema na maging makulit. Okay? Pero ho, dapat nasa tamang Kumbaga, yung lang, yung sasabihin, sige na ho, mag-ano na kayo, gawan nyo na ho ng paraan. May lambing na kulit, ganun ho, maniningil, hindi ho kailangan maging matapang yan. Tsaka yung ganyan, sarcastic. Lagi kong sinasabi sa inyo, napakarami hong paraan ng paniningil. No, ang mabigat lang ho dito kasi sa mga abusadong online lending apps na to, wala hong training. Po, ang binibigay ho ng mga mga may-ari at di kaya tsaka ng mga managers nila, script. No? Hindi naman ho yan teatro. No? Yan ho'y hanap buhay na na paniningil. So hindi ho kailangan ng script diyan. Kasi pag nawala ka sa script, ano mangyayari sa'yo? Nganga ka na lang. 'Di ba? Hindi ho po pwede script diyan sa mga yan. Dapat yan meron ka sariling utak. No, kailangan marunong ka makipag-usap. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.